You are now listening to Pinoy Mimeology Podcast. Oh, yo, what is up? You are PNP Boys, pare, at nasa special episode tayo, pare, kasi 250 ng ating episode, no? Ang tagal na. Ilan taon na ba namin nagagawa? Kailan ba tayo titigil? Almost Feeling ko, one tol, and a half malalaman years. natin kung kailan ang paghinto ng ating podcast dahil sa ating guest. Pero bago natin siya ipakilala, Itsuboy muna, Kwan, ang kartonerong memers na mukhang grade 1, pare. Yan. Yun, Cancer PH ang patay na bata ng social media po. Ay, Ang ang bait. gagalang ninyo, mga kupal. Lawrence po, di magalang patalas. Humingi ka na ng sorry sa editor natin kasi ibiblip niya yun. Hindi, okay lang, Hindi, okay lang walang, naman talo, walang baga, no? blipan. Ano lang, konting na, medyo na-stress na si Fixer Ibon, pero kaya pa daw niya. Sa shoutout sa PMP Fixer namin yan, Oh, Miss yan. Yvonne. Pero ano pare, sino ba yung ba't ko nga ba nasabing malalaman natin na magwawakas ng PMP dahil sa kanya? Cancer, sa muna naman ba napulot ang ating guest ngayon? Ikaw ang ating ano dyan eh, hunter eh. Dahil ako ang Mama Ogs ng podcast, ako ang taghanap ng talent. Ano ba yan? Napakagaslam na. Hindi, sorry. Ay, nag-lurk kasi ako sa internet. Kasi alam niyo naman, hindi ako mahilig sa Reddit. Kaso, di ba naghahanap nga tayo minsan ng mga kwento dahil nga meron tayong podcast, ay meron tayong segment na PMP Secret Files, which is pag walang kwento, doon natin Walang sinusource. kwenta. Doon galing yung source. Then nagpapaalam naman ako doon sa mga nagpo-post sa Reddit. Ewan ko, parang natalisod ako sa R Classified na, ano ba tawag doon? Group, basta R Classified. R/classified. PH na Himala, wala ka sa alas juicy. Hindi mo alam. Ay, Diyos. malalaman natin mamaya kung nandun ba ako. Dun sa guest nga natin. So yun, nakita ko siya doon, nagpa-post siya doon, which is nag-offer siya ng services na about tarot reading. So yun, nag-reach out na ako, then yun, doon na nag-start. So yun, ano na lang pare. Nauutal ako basta yun na. Hindi pakilala ko na lang Ba't ka Miss. kinakabahan? Babasahan ka lang ng very, very light. Ito Pero na yun, lang, sa mga labas na ang mga baho ni Cancer PH. So, yun lang. guys. Let's introduce Miss Sky po. Yan. Yan, Miss Kai. Welcome. Hi naman. Welcome po, Miss Sky. Thank you for having me. So ako po yung nakita doon sa Reddit. Ako yung nakita niyang tarot reader na nag-o-offer ng services. I am Sky, your resident tarot reader na top 5 din sa Reddit. And I do offer tarot services in terms of love life, career, finances, academics, and even yung mga guidance lang in general sa life. Anong Ayun. username mo dun, Miss Sky, sa Reddit? Ako si Sky Tarot Books sa Okay. Reddit. Yan. Okay. Sky. Yes. Na-imagine ko tuloy, nung parang yung Reddit gubat, no? Tapos si Cancer naghahanap ng ano. Parang si Miss Kay nakaupo, para bagang ermitan yung ano. Parang ganun. Ay, ma'am, pwede po bang ano? Pwede po bang guest ka sa amin sa sibilisasyon ng PMP? Hindi, kasi sumawak muna sa tungkod. Sumawak sa tungkod. Hindi, ang pagkakaalala ko, nag-i-scroll ako sa R Classified kasi may mga pinapa-adapt din ng mga dogs, yung mga aspin. Doon sa group na yun. Naghahanap ka na naman ng gastos, no? Hindi na, parang nag-i-scroll lang ako, tapos parang, ewan ko, parang may, yun nga, nakita ko si Mrs. Sky na sabi ko, oo nga, no, naalala ko, kasi Miss Sky, parang backstory lang, nagpa-reading na rin kasi ako way back to, last year ata, no, mga tol. Oo. Ayan yung hindi mo mahanap kung saan mo nakuha yung tulo mo, yan ba yun? Hindi ko na siya mahanap. Yung nagpa-tarot reading din ako sa isang event ng mall. Okay. Kaso, binigyan niya ako ng calling card. Kaso, hindi naman parang 2023 pa ata yun tol, no? O 2023 men. Matagal na rin. So, yun yung niya, sabi ko, baka gusto ko ulit mag-guess ng, alam niyo na, tarot reader. So, yun. Kaya naalala ko, yun. Kaya ito Miss Kay, tanong lang, ang tarot reading, ito from POV ng mga ignorante talaga, wala kasi talaga kaming alam eh.
Yung tarot reading ba, art ba siya or ano, may katulad nung kina Rudy Baldwin na may psychic or art siya na parang ano lang, may parang ganun. Okay, so yung tarot kasi, isa siya sa form ng parang divination. Parang yung, kung ikukumpara natin yung tarot, kaklase niya yung mga psychic, yung mga Okay. maghuhula, kaklase Mm. niya yun. So, Mm. parang ang tarot naman, it's a different parang space naman. Kumbaga, we're just giving guidance or Mm. heads up, mga ganun, pagdating sa buhay mo. And usually kasi, naiintindihan ko yung point of view ng iba na hindi nila alam kung ano talaga yung tarot. Pero minsan naman, Mm. kapag narinig nila yung tarot, manghuhula. Yun parang yung stereotyping ng ano eh. Ipapredict na yung mangyayari sa buhay ko, ganito, ganyan. So, magkakaiba yun. Depende yun sa tarot reader. Merong ibang tarot na predictive. Na halimbawa, Mm. ikaw, babasahan kita, okay, next week, ganito yung mangyayari. Sa next month, baka ganito yung mangyayari sa'yo, ganito, ganito, ganyan. Merong ibang tarot na gano'n, predictive. And then meron namang iba na purely guidance lang talaga, na hindi Mm. naman nagbibigay ng prediction na, Parang okay, advice, ganun. advice lang siya. So, para lang at least maging prepare ka in the future ng buhay mo, syempre. So, yung tarot, pwede rin natin siya ma-classify as an art. Pwede rin, like, depende sa tao. Kasi ako, pwede siyang as an art kasi that's how I also parang express myself eh. Ganon ko din tinutulungan yung ibang tao. So, pwede siyang as an art. Yun, ganon siya. Ano Miss SK, may ano ba siya, may kumbaga may basehan ba siya tulad nung 'di ba sa astrology yung mga bituin, yung horoscope, dahil ganun. Yung sa tarot, saan siya nakalinya parang yung ano roots niya. Okay, so yung roots niya is galing siya sa actually sa isang game. Sa game talaga siya nag-originate before sa Europe if I'm not mistaken. So Mm. parang ginagawa lang siyang playing cards, ganyan, hanggang sa eventually nag-grow siya as something na tool for spiritual growth. Ganon, Okay. for parang paano ba magde-develop ang isang tao, paano siya matututo sa buhay niya. And then yung tarot, syempre, we use, ito nga, yung cards, yung tarot deck, kung tawagin, yung gumagamit tayo ng ibang cards. So, yun siya. And since nabanggit mo kanina na may astrology, actually, ang tarot ay pwede natin i-relate sa astrology. May mga tarot readers na ginagamit nila yung astrology, ine-incorporate nila, kumbaga, yung dalawa para mas makapag-read sila na maayos. Halimbawa, ikaw, babasahan kita, hihingiin ko yung birthday mo. Hihingiin ko yung zodiac sign mo, kung saan ka pinanganak, mga ganon. Okay. Tapos, malaman ko yung mga information na yun, yung mga details about you, i-incorporate ko yun dun sa tarot reading. Kung ano yung lumabas na meaning dun, parang ihahalo ko siya din sa details na nalaman ko about you. Kasi di ba pag mga zodiac signs, kapag Scorpio, ganito. Kapag Saggy, ganito. Kapag Aries yung zodiac sign mo, ganito, ganyan. So, pwede siyang ma-incorporate. Depende lang siya sa tarot reader talaga. Miss Kai, ano po? Yung commonly lang ba talaga, card lang ba talaga yung ginagamit or may iba pang outlet? Like, kunyari coins or ano, para for reading po? Sa experience ko, card lang ang gamit. Card lang talaga. Pero meron ibang tarot reader na meron pa silang ibang tools na ginagamit. Like kandila, spells. Yung parang nasa jar siya na tapos may laman sa loob. I don't know kung ano yun. Pero may laman siya parang mga love spells, ganyan. Tapos meron din naman oracle decks. Ganon. May ibang gumagamit ng ganon. Parang aside from tarot deck, merong oracle decks, merong kandila, ganon. So, again, depende siya sa tarot reader. Parang kung ano yung trip nilang gamitin sa practice nila, yun yung ginagamit nila. And since ako naman, ang purely na gamit ko lang ay tarot deck. Yung cards lang. Yun lang talaga. Di po ba kayo, alam ko yung mga bata tayo, yung guhit sa kamay, di ba may letter M yan? Yung mga ganun po. Yung tinitignan pagka yung saan yung huli ng guhit ng palad mo, kung Yung pababa or palm reading. reading, ibang na po ba siya? Ibang kategory na? Iba na yun. Iba namang practice yun. Pero merong iba. Wala. Nagpa-palm reading, tapos
tatarot reading, iba-iba. Parang halo-halo, kumbaga. Depende din sa trip mo ba, actually. I mean, sige, nabanggit ni Lawrence yung yung sa card. Yung bang card niyan, pwede nga mabili sa Shopee, tapos napag-aaralan ba siya or ano din siya, parang tulad Ay, nga ng opo. mga psychic gift ba siya or pwede siyang pag-aralan, ganun. Ang tarot reading, pwede siyang pag-aralan. Mm. Like, meron namang tools online or meron ka namang mabibiling libro Ay, online mga kung ganun. saan mga minis. Kasi ang tarot deck, 78 siya. Sa isang deck, merong 78 cards. Tapos, bawat card, merong meanings yun. As in, isa-isa. And then, ikaw, syempre, baka ma-overwhelm ka sa dami ng mga meanings na yun, di ba? So, pag-aaralan mo siya. Pwede mo siyang matutunan, pero merong iba na meron ng ability talaga to read yung may psychic ability sila. So, with that yun, parang ginagamit na lang nila or dinadagdag na lang nila yung tarot deck aside dun sa gift na meron sila. So, kung Parang- halimbawa, interested ka naman na mag-pursue ng tarot reading or interested ka din matuto, pwede mo siyang matutunan or pwede ka rin ng reading sa ibang tao. So, it's just a matter of ano lang naman, kung anong trip mo sa buhay mo na gawin. Go lang, ganun. Pero Tarot kayo reading. po, paano nyo po siya naging trip? Kumbaga calling ba yan? Or meron po ba kayong psychic ability rin? Naglalaro ng text si Miss Kay dati, tapos ay magigigang si San Goku. Si Pikachu. Lumabas si Pikachu. Feeling ko may Yu-Gi-Oh card to si Miss Kai. I mean, sa ano kasi, kailan ba yun? Around 2020 ato or 2021. Before pandemic? Oo, Or- times. During pandemic, let's say, mga ganun. Adik kasi ako sa mga yung mga tarot reading sa TikTok na nakikita ko. Yung may nakalagay March 13, 2021. Oo, yung mga ganun. Yung may mga date. Tapos, kapag nilike mo itong video na to, ganito, ganyan, mag-reach out siya sa'yo, yung mga ganun. So, during those times, sobrang naboboard ako sa buhay ko. Lagi akong nakakapanood ng mga tarot video sa TikTok. Tapos, nagugulat ako kasi medyo nagre-resonate siya sa akin. Alam niyo, nakaka-relate ako na, baka crush ka rin ng crush mo, ganito, ganyan. So ako, na-curious ako kung paano nila ginagawa yun. Na-amaze kasi ako. Kasi yung tipo, syempre, kunyari ako, ignoranting tao lang ako, wala akong alam sa tarot cards. Tapos nakita ko lang sa video, merong 3 random na cards na nandun. Tapos sinabi na yung situation na, okay, ganito yung mangyayari. Na-curious ako. So ang ginawa ko, bumili ako ng sarili kong tarot deck. Pinag-aralan ko siya. Tapos, hindi ko Ay, na Miss Kay, saan niya namalayan. nabibili? Sa Shopee ka lang ba bumili, ganun? Meron din ba niya sa Shopee? Online. Wala doon. Sa online ako bumili. Meron kasing iba na counterfeit or fake tarot Okay. decks. Ay, ibig sabihin, parang ano din siya, kumbaga sa simbahan may basbas, parang may ganun ba mga tarot deck or ano? Hindi naman. Kasi ang tarot deck kasi, maraming versions yan. Okay. Alam niyo yung mga, let's say yung mga indie artists, gumagawa sila ng sarili nilang deck, na sarili nilang design. Ngayon, parang may ano na yun parang may, sige, sabihin na natin basbas, gano'n. Meron na siyang originality or etong tarot deck na to, specifically for tarot reading siya. Yung iba, binebenta nila yun for a lower price, kina-counterfeit nila. Ngayon, parang nabibit yung concept ng tarot na hindi na nagiging maganda yung reading kasi tarot deck na gamit mo, fake. Para pati nawawala na rin yung konsepto nung sa artist yung gumawa. Nawawala na yung ano. Respect na rin sa artist ko. Kasi pinaghirapan nila yung art nila. Kasi 78 yun. Pinaghirapan nila. So, parang wala, pangit na kung fake ang gagamit mo, kung counterfeit, ganyan. Wait lang, sana ba ako? Sa counterfeit. Ayun, yung bumili ako curious ako, bumili ako ng tarot deck. So, first year ko, around 2022 ata yun, or 2021. Trinay ko lang siya sa sarili ko kasi na-curious lang naman ako. Tapos, second year, trinay ko siya sa friends ko. Ganyan. Tapos hindi ko alam na kahit pa paano, kaya ko palang mag-convey ng message or parang magtarot reading sa mga friends ko kasi after ko sila bigyan ng reading, after a few weeks, nag-reach out sa akin, uy, alam mo ba, totoo yung sinabi mo na si ganito, si ganyan. Tapos na-curious din ako, sabi ko,
So baka may ability ako talaga na kahit papaano, magbasa lang ng tarot cards, gano'n. So, ayun na, hanggang sa tuloy-tuloy na siya. Hindi ko kasi masabi kung talagang gift siya or ability lang na kasi natutunan ko. Pero siguro doon na lang tayo sa gitna. Kasi hindi rin ako sure hanggang ngayon. Pero ang alam ko lang, kaya ko magbasa ng tarot reading with my intuition din. Yung mga Continuous studies, continuous sa pag-aaral ba siya? Yung parang nag-upgrade din ng knowledge every continuous now naman and then. talaga ang tarot kasi iba-ibang tao ang nakakasalamuha mo everyday, iba-ibang tao ang nabibigyan mo ng reading. So, syempre, iba-ibang cases pa. As you go on sa journey mo, marami kang talagang matututunan along the way na for sure, mabibigay mo or may integrate mo dun sa tarot practice mo or sa journey mo. Ganon. kahit tanong lang, yung 'di ba yung ganun, 'di ba nasabi mo nga na pag-aaralan, hindi ba siya nagkakaroon ng problema doon sa tarot community na sa tarot trader community na pinag-aaralan mo lang tapos yung iba may gift. Tapos sabihin ay parang yung Kami may ang ganun pinakamalakas na tarot reader ganun. kasi Parang kami wala ang kang parang karapatang ganun. magbasa kasi pinag-aralan mo lang Kumbaga, siya. May ganun bang nangyayari Ay, or healthy naman? I think wala naman gano'n. Kasi Wala as naman. long as mo namang magbasa ng tarot, kaya mo siyang wala namang problema do'n. So, diyan yung iba lang na may talagang gift na Theories. gano'n. Mas na, tawag dito, mas na i-improve nila, mas nagagawa nila ng mas maayos yung reading nila kasi nga may gift sila and then yung tarot reading. So, I think walang masyadong problem about it. As long as nagagawa mo din naman ng ayos yung reading, why not? Diba? Hindi, I Madam mean, Sky. ang ko lang siguro yung wala naman ng gatekeep dun sa community na Oo. kami lang to, Oo. ganun, wala naman. Okay naman. May organization ba kayo parang yung Harry Potter? Wala na. I mean, Nahirapan Yung eh. Harry may, Potter, ay tatakbo, Anong tapos Harry tatakbo sa Potter? pader, tatagos, ganun. hindi, Oo. may Sasakay sa organization ba? tren. Sorry May bobong tanong eh. may Stupid dun. Dumbledore. Kaya nga tayo nag-i-interview, di ba? Sorry, sorry. May grupo ba, may organization Um, ba, may samahan ba ang mga tarot reader sa Pilipinas? So far, I don't think wala. Correct me if I'm wrong, yung sa mga makikinig ng dyan. Ang alam ko wala. Pero meron ibang mga tarot readers na parang kanya-kanya silang build ng community nila. Like small community. Pero like yung official org na Wala. tulad ng Hotspot, I don't think merong ganun. Or Pero yung mga group like sa Facebook, Miss Kay, meron naman. Yung group sa Facebook, ayun, sa group meron naman. meron. Yung kumbaga, samahan ng mga nag-offer ng tarot reading, ganyan. Pero hindi pa rin talaga ako sure correct me if I'm wrong guys, lalo na yung sa mga nakikinig. Kung meron bang like official org, but yeah. may Gryffindor ng Yung mga parang tarot registered, reader. yung parang registered sa SEC, mga ganun. Lawrence, ano yung tanong mo Hufflepuff kanina? ng Yung naputol ka, sorry. ay bilang Mish tuloy sasabihin ko. Bilang tarot reader na gumagamit ng cards, Madam Sky, pang ilang card na yung hawak mo ngayon or ayan Yan pa pa rin rin ba yung yung unang reading mo. Nagkakapaluch, no? Para sa text, di ba? Nagkakaning tabi. Ay, since 2021? Ayun yung Oo, una. ito na yung Uy, first kasi nga, ano siya, legit. Parang ganun. Miss Kay, hindi mo na naman naisipang ibenta yan kay Boss Toyo. Di lang. Sige. Baka, Bineta after niya this talaga kay episode, Pistoy. pre, pag pumasok sa top chart, pre. Pag dumaan mo to, Chow. Bineta niya kay Pistoy. Tapos Sige, dumami yung Miss client Kai, ni Miss tuloy. Kay, Miss no? Kay. Patay ka dyan, Boss Toyo, abangan mo to. Sige, Miss Kai, continue. Yung etong tarot deck na to, ito yung unang-unang ito yung unang-unang deck na binili ko. Hanggang ngayon, gamit ko siya kasi gamay ko na siya. Kumbaga, kung paano ko siya gamitin, mas naiintindihan ko, tsaka mas sanay ako. Although, plano ko na bumili ng bagong tarot deck for a change naman. Kasi, syempre, kailangan din naman magpahinga ng tarot deck ko kasi ilang taon na gamit. Pagod na Paano mo pagod siya, na ako. meron ka bang kumilatis? meron ka bang lalagyan yan para ma-maintain mo na siya? Parang Sa box good as, lang. naka-box lang siya. Naka-box lang siya. Yes. Sige, Para lang Lawrence. Ay, eto Madam Sky, kanina
bago mag-recording, nag-ano nga tayo ng do's and don'ts. Dun sa don'ts na sinabi mo kanina na hindi na natin sasabihin, more on ano ba siya? Natat more on kinakabahan ka ba if ganun yung tanong or pagkatungkol na sa mga topic na yun yung tanong, kinakabahan ka ba or ayaw mo lang talaga? Ano lang talaga, ayaw ko lang talagang mag-reading ng gano'n. Kasi ibang ano na yun, ibang usapan na siya. Pero Na nasubukan mo meron na, Miss Sky, yung ganun? Oh, yung ganun. na may mag-inquire Oo, sa tapos. gano'n. Okay, hindi. Kahit sa mga Pero friend mo lang, ganun, or sarili. Na-try mo na. meron akong isang ano before, nag-reach out sa akin sa ganong topic. Hindi ko tinanggap. Mm. Kasi nga sabi ko, sa ibang ano naman may ibang mga tao naman na kayang mag-solve ng ganon or magbigay ng guidance sa ganon. So, para lang din respect na lang kasi may boundaries din naman ang paggamit ng tarot. At saka, naniniwala kasi ako na bad omen siya. Ako lang as person, tarot, bad omen kasi kapag ganun yung mga topics na nire-read ko. So, as much as possible, hindi talaga ako tatanggap ng reading na gano'n. At saka, mabigat siya eh. Mabigat siyang Sobrang sensitibo. So, syempre, kung magre-rely ka lang sa tarot, edi, So, para lang din sa peace of mind mo, mas maganda na doon talaga sa taong kaya kang tulungan sa problem mo na yun. So, yun nga yung don'ts ni Miss Sky when it comes sa services na in-offer niyo sa tarot reading. Ano naman yung mga do's na pwede natin? Yan. Tanong mamaya sa ating tatlo, pare. Ang usually naman na nakukuha kong reading, love life, career, success mo, sa studies mo, ganun. So, all in tayo dyan, okay lang yan kung mga ganung topics. Ayun sa Wala love namang life, problem. Miss Sky, ano yung pinaka-the best na parang nagkaroon ka ng readings tapos ang ganda nung ano niya, kinalabasan na, alam mo yun, kilig. Yung binalikan Kilig. ka, parang. Ano ba? Ang dami ko kasing nagawang readings na about sa love life. Siguro yung wait. About lang siya sa hindi ko kasi pwede ilabas fully eh. About na lang siya sa Ayun, ganun lang. Mary. About na siya Meron. sa Mary. Nireading ko siya. Tapos, nagulat ako kasi sabi niya, on point daw yung reading ko sa kanya. Gawa ng hindi naman daw siya masyadong nagbigay ng info sa akin. Pero na pinpoint ko kung ano yung need i-work out din sa relationship na yun. Kung ano yung mga kailangan nilang gawin, kailangan nilang malaman, ganyan. Tapos, parang, after nun, bumalik-balik na ata siya. Siya na yun, bumalik-balik siya. Long-term client, kumbaga, ganun siya. Although, hindi ko kasi talaga pwedeng sabihin yung specific details. Okay lang. Pero kumbaga 5-star ka doon. Kaya siya Pero, nag-ano. speaking of balik-balik, nung binanggit ko kanina na parang 2023, nagpa-reading na ako. Parang meron ba siyang may timeline ba dapat? May timeline kung kailan yung next ka magpapa-reading? Or Kung kailan ano lang na, trip. hanggat kailangan mo ng tarot reading, go lang. Hanggat talaga may question ka sa utak mo, hanggat kailangan mo ng peace of mind, go lang yon. Although meron kasing ibang tarot readers na sinasuggest na ang duration or ang interval 2 to 3 months, 4 to 6 weeks, mga ganun. Pero sa akin naman, as the tarot reader, as long as may question ka, as long as may issue kung conflict ka, go lang, magpa-tarot ka. Kasi ang tarot naman hindi naman yun nagbibigay ng lang, certain time frame. So, parang kumbaga, ang tarot, available lang yan every time na, anytime. Basta i-accommodate ka, goods na yun, okay na siya. Nabanggit mo, Miss, yung magandang nangyari doon sa isa mong client, no? Doon tayo sa yung mga fuck-up moments. Meron ka bang bawa nagpa-read sa'yo? Doon din sa category na yun, love or love studies, tsaka yung sa career. May mga ba siya, may client ka na naglapit sa'yo tapos hindi niya na, may mga readings ka na, hindi ko alam kung negative one term doon. Tapos, yun, nangyari siya or hindi niya naiwasan, ganun. Meron ba? Negative ba? Like negative Ay, parang ganun. reading? Hindi niya na, may negative reading kang nakita tapos hindi niya naiwasan. So meron akong mga readings na gano'n na
kailangan talaga nilang malaman yung ganong bagay. Yung, yung energies na sumasarap sa'yo, ito yung possible energies na pwede mong ma-encounter, ganyan. Hindi siya may iwasan actually. At kahit gustuhin ko man na positively ibigay ko, hindi siya kaya, hindi siya carry. So, kung ano yung kailangan marinig nung client ko, yun talaga yung binibigay ko. Like, wala din naman talaga akong choice. And sila, wala din silang choice. Kasi kailangan nilang tanggapin yung reading na binibigay ko. Pero as much as possible, kapag alam ko na masyadong mabigat yung reading, kasi medyo nakikiramdam ako sa client eh. Kapag feel ko na, ayun, soft-hearted sila or baka hindi nila kayang masyadong mag-take ng ganun kabigat, tinatry ko yung best ko na ipalighten kahit pa paano yung reading. Pero yung mismong reading, nandun pa din. So ako na yung nag-a-adjust para lang din hindi na sila mahirapan. Age limit. Age limit ng client na tinatanggap mo. Meron ka bang age limit na pwedeng basahan ng tarot reading? Age limit? Wala naman. Pero kasi wala naman akong naging client na mga bata pa ng mga 10 years old, 11, ganyan. Usually, Sa bagay. Makakagraduate po ba ako? Teenager. Usually naman ng mga clients ko, 18 pataas naman. So, I think, Kabahan ka, 10 years old, love life pang pinapabasa, no? Sabi, Madam Skay, ano po kasi yung kasi kumate ko po. Crush ka po siya. Pwede ka po ba siyang pagayahin ng assignment? Pwede mo ba siyang pakopyahin? Ay, ito, Miss Kai, bilang ano na rin naman, sabihin na natin matagal man na ginagawa yung tarot trading. Pag nag-check ka ba kunyari ng mga tarot reader sa TikTok, tine-check mo talaga if tama or parang sablay itong reading niya, pero go. Parang ganun. Hinahayaan mo Or na lang subjective siya silang na may kanya-kanya kayong interpretation. yung mga yung mga naka-public readings Oh, ba? yung mga ganun. Hindi ko naman sila gina-judge kasi yun subjective siya. Tarot is subjective. Especially if it's between the tarot reader at saka yung client. Siyempre, kahit ako tarot reader ako, hindi naman ako pwede makimedal na, okay, mali to kasi ganito, ganyan. Sarili silang interpretation. Siguro, kung kung talagang trip lang nila na magpa-reading, ganyan, hinahayaan ko na lang na Kasi yun din naman ang kailangan ng client nila eh. At I mean, yung saka, sa miss kayo na sa Sokmed ba yung mga nagpo-post sa TikTok, ganun? meron akong nakita sa TikTok na video. Parang siya, may present siyang card, isang card doon. Alam ko yung meaning doon. Pero ang nilagay niya is opposite dun sa meaning ng card. So parang na-judge ko siya na parang misleading ka naman na iba yung pinapahiwatig ng card. Pero iba yung Kunyari, that yung card. That yung card. Siguro patay na patay siya sa'yo. Parang ganun yung explanation. Ay, may tanong ako kay Miss Kai. Since nga, yan, nagta-tarot reading ka, nagpanggap ka na bang client sa mga tarot reader? Ay, oo. Halimbawa, kunwari, Ikaw yung Parang client. under ko, parang asset. Asset. Halimbawa, galing Wait ka lang, ng nasabi mo ba yun, sir, Oo. dahil si Miss Kay ay medyo ka-vibes ni Alice Guo? Hindi. Wala Pare. na. Naka-blur nga siya. May farm ba si Mrs. Kai? Wala naman. Hindi. Mabait po ako. Hindi, yun nga. Yun, Miss Kai, na-try mo na magpa-tarot trading sa ibang tarot trader. Na-try ko na siya actually. Na parang mga 3 beses na ata or dalawa, 3 beses ko na siyang na-try. So far, wala naman akong negative experience from them. Kumbaga, kapag nagpapatarot reading ako, hinihiwalay ko yung persona na tarot reading ako. Kumbaga, ako lang yung normal ako, ganun. Kasi, kapag sinat aside, kapag nagpa-reading ako, tapos tarot reader pa rin ako, parang feel ko magiging bias yung reading. Kasi meron na akong idea dun sa sa reading na ginagawa sa akin. So, magawa ko, separate lang. Separate lang yung persona. So, kung ako ay normal na person, kapag nagpapatarot reading ako, ganun lang siya. And so far, thankful naman ako na wala akong naging negative experience sa mga tao. Sinasabi mo ba na ako tarot reader din ako pero hindi ko siya gagan. Hindi mo sinabi na tarot reader ka. Parang normal lang talaga. Pwede po magpa-read ganito ganyan.
Normal lang yun. Normal lang na magpa-read ka. Meron ding ibang tarot reader kasi na ganun din. Talagang Mm. preference lang nila yun. Kung ano lang trip nila. Ganun. Na-imagine ko tuloy nung nagpa-tarot reading si Miss Kay, no? Ang tugtugay yung ano sa Mission Impossible. Ten, 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 ten. Papasok. Habang Eto, binubusan yung ano, yung mga cards. last question ko kay Miss... Ito, last na question ko kay Miss Kay Sige, bago sige. kayo, kung baka meron din kayo last question. Nabanggit mo sa friends mo na sinubukan mo yung nung inaaral mo siya, sila yung mga unang mong binasahan. Sa family ba na subukan mo din? Nasubukan ko na siya sa mother ko tsaka sa brother ko. Yun, nire-reading ko sila. Tapos, tuwang-tuwa ako kasi na-amaze sila. Hindi ko alam parang ano ba yun? Like, canon event ba siya? Pero natutuwa lang ako kasi nai-engganyo sila dun sa reading. So, yung mama ko, nire-reading ko siya sa mga tropa niya, Mm. ganyan. Mm. Ito mama, iwasan mo to si Sabihin, Aling Teresa. Chismosa yan, mama. Ganon, May tinatapos ganun nga, yung pinapayo mo na iwasan yung mga chismosa. Oo. Sinasabi ko yun sa nanay ko actually. Sa Pa, pumao. ang gusto ko malaman, paano yung naging approach? Bigla ka na lang ba lumabas ng kwarto, dala mo yung tarot card mo, ma, babasahan kita kasi marunong na ako eh. Pagbukas yun O ng hindi, pinto, ano, tingin, yung unang ganap, yung unang ganap. yung unang ganap. Ano kasi, tahimik lang kasi ako sa mga ganap sa buhay, lalo na pag nasa bahay ako. Eh, minsan, Mm. nakikita nila ako na nag-reading sa gilid, sa tabi. Tapos ayun, naka-curious sila. Although hindi ko naman directly Mm. sinasabi, Mama, nagtatarot reading ako, ganyan. O kuya, alam mo na, may hobby ako na ganito. Hindi ko naman siya sinasabi directly. Kumbaga napapansin lang nila. Tapos Akala, ayun, ang akala ba tuloy-tuloy. nila nagsusugal ka? Akala nga nila Solitaire. may iba akong kagagawa. I mean, may iba akong sa buhay. Kasi tahimik ko daw, ganyan. Hindi na daw ako nalabas ng bahay namin. Puro na lang daw cards yung ko, yung gamit Mm. ko. Ganyan. Mm. Pero mukhang okay naman yung, siguro miss, kaya pipigilan ka ng pamilya mo pag naglabas ka ng bagwa. Tsaka ng glass. Tsaka kuya board. Tapos sasabihin Iba na nila, yan. kakatarot mo yan. Iba na yan. Di ba? Pero ito sa mga listeners, pupunta na tayo para sa segment na babasahan kami ni Miss Sky. Kaso pare, time na eh. Paano ba yan? Wala na. Ba yan? Wala na. Gago. Sorry sa mga listeners. Abangan Kaya, nyo na lang sa mga susunod na Pero na bago yan episode. pare, bago nila tayo abangan sa ibang episode, gusto ko lang i-follow tong ating podcast pare, Pinimimiology at saka Converse Cancer Sa Page pare. Ayun, pakirate ng 5 star sa yan. Spotify, then subscribe kayo sa YouTube channel namin, then sa Facebook follow nyo rin kami, Instagram at TikTok. Tsaka kung So, halimbawa meron kayong mga tarot, mga mahilig sa mga gantong, mga tarot reading ng mga friends, pwede yung i-share to sa kanila para makilala nila si Miss Sky. Tapos Miss Sky, saan ka ba nila pwedeng i-follow para or ma-reach out. reach out. Okay, so pwede nyo akong ma-reach out sa Reddit. Ang aking username ay Sky Narratives. Makikita nyo ako, tambay ako sa PH Classified, sa Casual PH, yung mga ganyan. At pwede nyo rin ako mahanap sa Instagram. Ang user ko ay Tarot with Sky. Isa lang yung post ko doon. Baka akalain nyo kasi, baka isipin nyo, inactive siya or hindi na siya ginagamit. Pero open po siya. Open po yung DMs ko for readings. So, ayun. And meron din pala sa Sky Narratives. Sky Saan Narratives po? Sa sa Facebook? FB. Sa Facebook, yeah. Sky Ilagay Narratives. na lang natin sa cover pare yung Oo. pangalan ni Miss Sky para sa Sa Reddit mga, doon siya ma-reach out. Sa mga listeners, pwede nyo i-follow si Miss Kay, kung gusto nyo magparit, or pwede rin natin siyang tulungan. Baka kasi pag-share natin, may mga ibang mahilig sa gantong bagay, yun, mag-enjoy naman sila. Tsaka ano pa ba pare, yun lang. Sensya na, hanggang dito na lang, wala eh. Hindi tayo mababasahan ngayong araw. Bawi na lang tayo next live pare. Bitin, pare. Bitin pare, bitin. Pero ayun, hindi tayo mag-alala, darating tayo dyan kasi may mga kasama tayo dito pare, mga ex ko natin dyan na hindi na natin papangalanan, pero yun, tingnan natin kung anong kanilang kapalaran sa mga susunod na panahon. Hanggang dito na lang pare, Kaya, at 1, 2, 3. Bye-bye. bye-bye.